Kalo. Kaloy sa among rayna. Alright mga kabiyang gulay, magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. Nandito na naman tayo sa ating vlog. Dito naman sa Pinyan, mag-spray kami ng basakan. Yung basakan ni Nanay Sword. Isprihan niya kay tamnan na pod og mga gulay. Kay walay tubig na ron. Kaya si tatay ang mag-spray. Mag-spray kailangan malakas ang init para mamatay yung mga sagbot. Ayan. Ayan, mao day na ingon ni Nanay Sword na iyang gulayan. Na mas may panalay wala unta day na ko ani. Kaysa yun naman day bunglayan. Dong no kanang kanal dong, kanang kanal. Siguruan ang kanal dong, kanang kanal. Ayan. Ayan, gisugdan na di ay ni Nanay Sword og bunlay oh. Sugdan na niya og bunlay. At naana si tatay o nag-spray. Gipanguha dahil ni manang ang gabi diha. Ispisuha dong para yan. Kinahalang isprayhan para dili mapagod kami sa paglinis. Katulad dito sa akin oh. Ayan, patay na lahat mga mga damo. Di na. Mabilis nating linisin oh. Ayan. Parang dunglayan na pod oh. Ito, ayan. Pagkadikit kami ni Nanay. Tanahon ko na to diri ang kuani kabungot. Nagamay na lang jud kay tubig. Nawa na, gamay na lang kay tubig, ang pispan, mga pato, pero murag doon na isda ni, magsige magnay mo lihok. May inog nga bunga oh. Ayan mga kabiyang gulay, puntahan natin ang dito sa may ginawa ng tulay para madaanan kasi yung naggawa dito nilagay nila lahat yung mga daot na mga ligid, ng mga malalaking ligid, kaya makakatakot baka nandito makatira yung mga ahas, lalo na ngayon na Semana Santa, baka sobrang init. Kaya ito, matakot lang ako magpunta dyan kasi may mga buho, malaking mga buho. At ito dito ito makakatakot baka si Nanay Sword dito mag-isa siya, baka hindi siya makabantay, tukluin siya ng ahas kasi maraming mga mga ligid na tinapon dito, baka dito makatira yung mga ahas dito kasi dito maraming mga ahas talaga. Baka dito na sila marami. Dito siya dumami sa mga ligid na yan kasi lahat na dyan. Lahat ay may mga ligid. Ayan, naapas si Nanay Sword, naapas. Dami ramang bunlayan bit no. Pero nindot ra gyud isprayhan kay nyag naihalas makita na nimo. Ako lang mang bunlayan po daan kay. Ha? Landong pamanggod nya kay init naman jud kaayo di na ko bunlay. Mayo. Nipat siya sa akahon ko. Di magtinda na po daanig ko ang tangkong. Syaro.
Dating tangkungan at kamutian. Ay. Kuman ang atong daob, namatay plum. Yan, may puno ng niyog na malapit na matumba, oh. Na sila punta tanan sa kuano. Maabot ko di ari. Ha? Maabot ko di. Amot yun ka. Yung nang pinaahang tagay. Amot lang. Ano na pangutana dila. Kung dili ginasok doon, hindi na ma-divide. Equal 0. Masulta ng lutiha nga, divided by 9 equal 0. Doon ay nagipalagbaw dito kan ay. Kato. Ay nag-apil dari kay bago ra maringgi ko no, may nanurok din ring sagbot. Pabantihi dahil dito dong. Sige galasan. Ay ginampasan. Asa ginampasan? Agkatura man ang pagkupra. Agkatura ng pagkupra. Basta siya oh. Ilagi na matabang trabaho ni Cute Lola. Mamubo lang siya sa mutana. Pabantihi dito dapit. Dapitan na katumbahon nga lubi dong. Dapitan na katumbahon nga lubi. Patulbungi ba? Patulbungi. Alright mga kabiyang gulay. Galing na po kami ni Kapitan sa Pinyan at nandito na po kami. Umuwi na kami sa Mahayag. Kasi may ano kami, may trabaho kami dito na dito sa puno ng ano, puno ng kawayan kasi kahapon nagkuha siya ng kalabaw. May nakita siyang ahas. Ang pangalan ng ahas ay mumuan kaya delikado talaga kaya ano, silaban namin yung ano, pinaapoyan namin yung puno ng kawayan para umaaling siya dyan kasi makakatakot talaga. Tapos dito pa namin ilalagay yung mga hayop namin sa ano, yung malapit sa Kanturatoy, yung kawayan na malapit sa Kanturatoy. Yan, dito na may nakita si Kapitan na malaking ahas kaya takot, kaya pinausukan niya yung ano, yung puno ng kawayan para umaalis yung ano, umalis yung ahas. Wala siyang matambayan. Kaya yan, pakita ko pa sa inyo yung ano, kawayan. Ayan na oh, yung kawayan na malapit sa ano, kubo ng Kanturatoy. Ang Kanturatoy oh. Yan siya oh. Kasi delikado talaga yung ahas na mumuan. Hindi naman siya talibantang pero masobra pang delikado sa talibantang. Kasi ano yun, mang lotos yung ano, yung mumuan. Tapos dito pa man ako, oh, ayun, malapit lang sa ano, rubber, guma.
Dito ako magsanggot ng goma. Ayan. Yan ang problema yung isang kawayan, oh. Kasi malapit sa ano, maraming rubber, baka masunog din talaga yung rubber. Hindi naman sa atin yun. Kaya delikado. Ito lang dito ang sinisiguro natin. Ayan, paputulin na lang namin yung ano, puno ng mga kaway kasi gagamitin natin ito sa tangkal. Para kung makalimutan namin sirado yung tangkal, basta't may ano, may labat sa labas, hindi naman sila makatakbo kung saan saan. Ayan, kaya minsan makalimutan namin isira yung pinto. Pagbalik namin, nawa na yung mga baboy nagtakbuan na. Lalo lang kung ako lang isa, hindi ko kaya papasokin yung mga baboy. Ayan. At diretso tayo dito sa kubo ng Kanto Ratoy. Ang Kanto Ratoy sirang-sira na talaga. Hindi na natin naayos yung Kanto Ratoy. Yung kubo ng Kanto Ratoy at saka yung puno ng ano, mangga patay. Yung dito si Kamiming naglagay ng tent. Ayan, oh. Patay na ang puno ng, kasi inaanay yung puno ng ano, may nakatirang anay sa puno ng mangga, kaya namatay yung puno ng mangga. Tapos yung ano, yung anay lumilipat dito sa ano, kubo, kaya natakot na akong ano, ayusin yung kubo. Yung tingnan natin yung kubo, wala na, sirang-sira na. At dito naka ano, yung ano, anay. Ayan o, anay yan. Dito sila lumipat sa kubo. Ayan. Para hindi sila maulanan. Kaya ito sana yung mga kahoy na pinagabas ko. Ito sana ang ano ko, ipaayos ko, pero hindi na lang na kaya ayusin. Ayan. Magtirik na lang ako ng ibang ano, kubo, kahit konti lang, basta kung magtrabaho kami dito, mayroon talaga kaming mapasilungan. Kasi medyo malayo naman sa bahay. Pag umulan, mayroon tayong mapasilungan na malapit lang, kaya siguro mga hintayin ko lang kung ano tayo makaluwag. At saka ako magkapatirik dito ng ano, makapatirik ng kunting kubo, dahil itong ano lang, itong lupa na tinitirikan ng kubo ay hindi naman sa amin yun. Ano lang, sa ano yun, sa tiyo ng asawa ko, ni Kapitan. Kaya pinagkatiwalaan niya kami dito na kami lang ang magkupra ng niyog, kasi nandun sila nakatira sa ano, sa salog. Kaya kami lang pinagkatiwalaan nila na magkupra ng niyog, tapos yung kanilang halin papadala lang ko lang doon sa salog. Ayan, dati ito yung ano, tinataniman namin ng mais dito, saka yung kamuti na pinakamaraming ano dito ko ano, dito namin tinitanim yan. Pero ngayon, sa ngayon, hindi namin na obra dahil nandun kami sa nag-obra sa ano yun, napanood nyo yung vlog namin sa Pinyan, yung doon kami nagtatanim talaga ng tangkong, kaming tatlo, yung Tres Marias doon. Kaya tambay ko muna dito yung ano, lugar na pinapagtiwalaan ng aming ano, uyuan. Tambay muna namin dito yung ano, pagtrabaho, para hindi naman sub-sub yung matrabaho ang lupa. Baka sa sunod na taon, ito na naman trabahuin ko. Tatrabahuin namin ni Kapitan. Matatanim naman kami ulit ng mais dito kung hindi pa talaga kukunin sa may-ari ng lupa. Pero may kunting inuobra ako doon. Doon yung tinataniman ko ng okra.
Di ba nakita iyon mo sa vlog ko na nagtatanim ako ng okra. Yun lang konti kong inaararo. Dapat tinaniman namin ng okra. Pero dito itong mga pinakamalaki, hindi namin inuobra. Kasi dito na namin nilagay namin yung mga kabaw at saka yung mga baka. Kasi dati yung na obra namin, nagtanim kami ng mais, tanim kami ng kamote at iba-iba pa, batong, kangkong, katanim pa ako dito. Ang hayop namin talaga ay kalabaw. May pero sa ngayon, may nagkaroon kami ng baka, kaya dito namin ilalagay. Pero yung mga baka, mayroon na silang 2 inahing baka. Nagkaanak na siyang tagsa-tagsa, pero ibininta ko na para hindi naman tayo mahirapan sa pagtugway ng mga hayop. Kaya pagkaroon nila ng mga anak, bibinta naman namin kaagad. Yan, para hindi masyadong dumami yung mga hayop kasi matanda na tayo, mahirap na tayo trabaho. Kaya may isang kalabaw, 2 at saka yung baka, 2 inahing baka at saka 2 inahing kalabaw. Ito wala na talaga. Sirang-sira na talaga yung pati yung naman yung banig ko, wala na, sira. Buti yung pakaras dito tinaya na. Tapos yung mga pa namin, yung mga higaan dito pa rin, saka yung mga kumot at saka yung mga damit namin na gamitin sa pagtrabaho, ayun at saka yung mga ginamas dito na ginapangan na ng anay. Ayan. Ito yung tubig namin. Kaya ngayon walang tubig kasi wala namang ulan. Kaya magkaroon na naman ng tubig kung may ulan kasi ayan may lagyan ng langkay para pag may tubig doon sa taas, dumaloy sa papuntang tab. Ayan. Ikutin na natin dito yung mga kasi marami ditong kahoy. Maganda to para panggatong. Kumuha muna tayo ng mga panggatong kasi maraming mga tuyo na palo. Ayan, puntahan na natin si tatay ko. Tapos na ba siya nagtaga ng kawayan? Ayan si tatay, nagtaga na naman ng kawayan. Ayan. Hindi. Medyo maluwag na, hindi na siya matakot magtaga ng kawayan. Siguro wala na dito ang ahas. Ay, mayroon pa palang lampinig dyan. Ay, ito siya. Alang-alang dahil mo nagsilab na lampiniga. Hindi siya mamaak, mangitkitra. Naburong sa
Tumbada lang tanan nimo tanan dong. O kanang kuandong tanan o sila arong anak na nimo hawani ni kahuman. Ha? Unsa dong? Siko. Ayan, mahirapan daw siya. Kasi gusto ko, sana kung pwede, tagain lahat yon. Tapos sa naka-linisan. Ayan. Dandahan na ba? Asa sa tumoy dong. Gamito na ko ng tumoy, kay basin og na ilansang, parang dili makit-kit sa baboy ba? Naginutom na ko ng tumoy, anak, kaya di na makit-kit sa baboy. Iharang na to na dito kay ang mga iro, mga katis tangkal. Mga kat man sila sa tangkal. Manang hasanan dito ang dapit oh. Kay tibuok lang ang itap. Ha? Itapot ng tibuok kay patindog mo na nako. Patindog na nato dito. Kanang ito ko ano, hindutin na ito kagagmay. Lain na nagputol dong. Gianam-anam ni mong dala dito. Pila na kabuki mo na kuan dong? Ikawalo na? Kawalo, pito. Bugat biya na. Dahan-dahan lang. Mayroon na pala siyang naipon, no? Akala ko isa lang ang nataga niya. Yun pala, ang dami. Puro nagulang, dong? Ha? Manang laya na noong daan, dong, no? Kaya di nabukbukon. Hmm? Dipindi sa kuan. Ang dabong ani masarap gulayin. Gamiton na ito sa payag, gamiton sa landahan. Dito sa kuwan, dahang kagamitan ani. Si Uging si Lito na palit og tulo ka buok ani 400 ko no. Kabantay ka tong gitapok ni siya balay. Ha? Bulo balay. Hindi. Bukbukon? Sa buhi pa gibukbok na to. Ano gito? Patungon ba? Patungon. Patungon da ito. Ako tong samdami kay utanon yung kuan. Ya ang ni dabong. Ang kama ani mga kanabisod kung na putol ka. Magkuan na maga balibanday. Limpyo. Balay-balay.
Hila. Ini. Asa. Ang. Kala niyo mga kabiyang gulay ito pag ano bilhin natin. Mahal yung tiil, maigo. Yung tiil lang ba? Ano, manamahos niya. Doon nga ka yung tiil niya. Kana lagi doon kay imo na ato naman tibukon. Para dito sa tangkal ba doon kay ako ikuan tong kilid kay mo. Saka ang iro di mo ta natutong kuan. Alright, snack muna kami mga kabiyang kulay. Mag-snack kami ng butong. Akyat si kapitan ng butong. Kay uhaw. Uminom muna tayo ng butong. At dito tayo sa ano, malapit sa kubo ng kantoracho. Yan na. Ito ang ano, butong. Ito ang butong. Naka na butong dong? Ha? Naka butong na? Ang bilis na namang umakyat ni Kapitan. Tisting. Uy, mag-ingat, 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 mag-ingat. Isa lang. Op. Ay, kay sa dong. Ay, dubli ha. Kay basig dili ni sakto. Uy, linghod man. Ha? Kana imong gawiran. Ay, linghod lang imong gawiran. Ngulang. Ah. Yan, tagi-isa lang kami oh. Tag-isang butong. Ikaw na ang magbutas at ibigay mo na lang. Mabait si darling. Mabait si darling. Nagsirba to nana si Panya. Uy, ay po, tubang nako. Ay makita imong lagay. Ay kay ipalaway ng lagay nimo. Walang tubig. Ha? Walang tubig. Ang lagay kong tubig. Sabaw niya ba? Sabaw. Sakto? Wow. Sakto din. One good. Di ba na may baso di sa taas no? Walay hugas. Wala dito ay tubig di sa taas no? Purloy na ang kuan. Kapitan. Aw ka na. Buhay pa to isa. Saktong sakto. Masarap pag may gatas. Pagabok sa break o pante. Alam niyo mga kabayang gulay, itong botong, pag palagi kayong kumakain yan, sabi nila, makapagabok ng panty. Makadurog daw ng panty. Totoo ba yun? Makadurog ng panty.
Ay, iba yun dong. Parang walang unod. Parang buang yan. Ha? Na para yung buang. Kasi pag buang ang lubi, wala talagang laman. Nasa ko. Inom. Inom. Op. Yan. Tambal pala ng kid. Ayan. Magtira ka ng konti. Magtari ka ng konti dong. Bukaw, nabay laman. Gawa ka ng kutsara. Tabi. Ay, ladang magtuo sabaw. Ladag sabaw, di man tamis. Adi sa ihi ng kuan. Hoy, awad na diyo eh. Di man na imo Sa akin yan. Ito pa Yeah. Karabaw di baktotin. Yan. Ayan mga kabiyang gulay. Saktong-sakto talaga ang butong. Ayan. Kain tayo ng butong. Ito ang maganda natin kutsara. Balat ng butong. Isa-isa pa. Isa pa. Ayan. Ang sa akin. Lagitin mo. Kasi pangag si biyang gulay. Kain tayo ng butong. Pagpagabok ng pante. Pangsustansya ni Kapitan. Para mabuhay ang kanyang itong aso na to katulgon kay kakanonon sa botong. Una nagpanilap. Nagpanilap si Jimboy. Ibigay siya ng isa. Ibigay siya iyan ng isa. Katong isa. Ihatag ni Jimboy. Kawawa naman yung Jimboy na yan. Yan. Jimboy. Yan. Ba. Ang kalsa mo to. Alright mga kabiyong gulay, medyo madilim-dilim na kasi ang oras natin ngayon ay alas 5:30 na ng hapon, kaya kailangan na tayong umuwi. Ayan, ito ang ating ginagawa dito habang si Kapitan ay nagtaga ng kawayan. Ako dito naglinis ng palibot ng kubo kahit untik na siyang mabagsak, at least malinis kasi tagal ko na hindi ito napuntahan na si kaso sa daming trabaho ni biyang gulay. Kaya ngayon pinapausukan ko yung mga mga damo at saka yung bunga ng nyug, parang putot na tuyo na, kaya sinunog ko. Maganda sana mag-ihaw ng karing baboy kasi ang baga ganda sana paubuan ang baga ng baboy or ista, kasi ngayon ista barato. Kaso lang may sumigaw ngayon na ista, kaso malayo, hindi pwede natin na bilis-bilisan. Kung tawagin natin hindi naman tayo marinig. Sarap sana kung nandito malapit lang, kay bumili tayo pa, tapos ipaubo na to sa baga. Masarap yan. Kaya ngayon medyo mahapon na mga kabiyang gulay, kailangan na tayo umalis dito
At magpapakain naman tayo ng mga baboy, no? Ayan. Iniwanan ako ni Kapitan kasi ano ba si Kapitan? Maghawas ng kalabaw. Magtugway ng kalabaw. Kaya mga kabiyang gulay, maraming salamat po sa inyo sa aking mga 6,000 subscriber. Maraming thank you po sa pagmamahal niyo sa akin at minamahal ko kayong lahat. Thank you ng marami. At lalo na sa ating Panginoong Diyos. Kung wala ang Diyos, wala tayo dito. At yung mga subscriber ko, maraming salamat po sa inyong lahat. At hanggang dito na lang ang ating vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Si Biyang Gulay ay wala talagang panuklay. Ay para ng ano na ang kanyang buhok. Kaya hanggang dito na lang ang ating vlog. Abangan nyo ang aking vlog. Kahit ganito lang, basta may matutunan tayo, no. Ayun. Kaya I love you all. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.